si Arturo Taytay. Aking asawa ay si Edita. Aking anak ay si Nico, si Faith. Ako ay lumaki sa FB Harrison sa Pasay. Aking kabataan, naging masalimuot ng aking buhay. At the age of 12, marunong na akong magsugal. Ang inabot ko noon sa pag-aaral ko, nakatapos ako ng 3rd year high school. 4th year, hindi na. Ayoko na mag-aral noon kahit na kinakaladkad na ako ng tatay ko sa eskwelahan. Ayoko na. Mas gusto ko na talagang bumarkada sapagkat sa barkada naman namin, kumikita naman kami ng pera. Dahil nga sa sugal. 15 years old, napasama na ako sa gang ng Sige-Sige Sputnik. At sa umpisa, masarap. Kasi nasa iyo na lahat. Lahat ng luho na nagagawa mo. Ayun. Hanggang sa, yun, napapasok ako sa iba't ibang mga kaso, ng mga kalokohan ng panahon na yon. Sa aking pagsama sa mga barkada ko, minsan napapasama rin ako sa mga kaguluhan. Nakulong na rin ako ng mga isang linggo sa kulungan o sa Pasay City Jail. Marami pa akong naging asunto, umabot ng 15 kaso. Hanggang yung punto na nasaksak na ako. Tapos nung makita nung mga kapitbahay namin, pinatakbo na ako sa hospital, sa PGH. Nung nasa taxi na ako, hinatid ako ng isang kaibigan ko. Doon ako na talagang tumawag ako sa Diyos. Dati talaga kasi hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Kaya kong patunayan na walang Diyos eh. Pero nung nasa taxi na ako, talagang tumawag ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, makarating lang ako ng hospital. Maligaya na ako. Kasi ayoko mamatay na parang baboy eh, na namatay ka ng walang lunas. So pagdating doon sa hospital, talagang nangingitim na ako. Umuungol na lang ako. Kasi yung aking lungs, natatabunan na ng dugo. Hindi na ako makahinga. At nang lumabas nga ako ng hospital, meron isang kaibigan ko, inisponsoran ako sa Crucillo. Nung pumasok ako sa Crucillo, akala ko mababago na yung buhay ko noon. After ilang mga buwan, balik ulit ako sa dati. Medyo naglaylo ako sa mga trouble na nung masaksak na ako. Pero nag-concentrate na ako sa pagsusugal. Sa aming mga magkakabarkada noon, pinagtatawanan pa namin yung mga taong nagtatrabaho ng normal. Sapagkat kami, puro abilidad lang ang ginagamit namin sa paghahanap buhay. Tulad ng pagsusugal. Hanggang sa magkaedad na ako, puro sugal ang aking naging trabaho. Laking bagay ang nagawa sa akin ng aking misis para ako magbago. Yung pagkakilala namin, tinatago namin sa mga parent niya kasi nga siguradong ayaw sa akin noon. Kasi nga kilala ako doon sa lugar namin na medyo kinakatakutan ako doon sa lugar namin. Nung mamanhikan niya ako sa kanila, tinanggap naman ako. Dahil sa dumating nga yung panahon na nagkaanak na kami. So, nung maipanganak na si Nico, after 4 years, nagkaroon siya ng misis ko ng ovarian cyst, na kung saan inoperahan siya, tinanggal yung kanyang left side na ovary, and then yung right side, wineds, binawasan. At ang sabi nung doktora, 1 in a million na para siya magbuntis. And then, isang araw, merong yung kaibigan niya na kapwa rin niya guro, dumalaw sa amin. So, alam na nun yung kanyang sakit. Ang sabi niya, Edith, naginip ako niya na yung mga bukol na nalulusaw eh. Ang sabi ko, sa'yo yun. Tapos sabi niya, siya daw, nag-witness din sa amin na meron din siyang cervicitis na pinagaling dahil nanonood siya ng 700 Club. Nanonood na kami ng 700 Club sa TV. Tapos hanggang sa mapanood din namin yung Jesus the Healer.
na na-implant na sa amin yung kapapanood namin ng TV, sumasabay na kami sa mga panalangin about healing. Pagdating ulit ng another 4 years, nag-bleeding na naman siya. Nagpatingin uli siya. May nakapangbukol sa kanya. Sabi ng doktora na kinakailangan niya na magpa-ultrasound. Yung gabi na yon, nanalangin kami sa Panginoon. Ay, yung prayer talaga na sabi nga gano'n, yug mo yung langit sa prayer. Talagang nag-prayer kami dalawa na hindi buko lang makita sa ultrasound, kundi baby. At that time, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam mo na ayoko nang masundan yung anak ko dahil mahirap pag-alaga. Pero this time, sabi ko gano'n, gusto ko nang masundan yung anak ko. Ganyan. 8 years old, mag-8 years old na si Nico noon. Kinabukasan, nagpa-ultrasound siya. Pagbalik sa akin, Daddy, sabi niya sa akin gano'n, answer prayer. Bakit? Baby nga. Ayun. So, talagang nagpaplano kami noon na kung magkaka-baby kami, ang pangalan namin Luan. Pero nung mangyari yon, naging faith. Kasi by faith kaya yung bata na yon. Patunayan ko meron Diyos. So, lalo akong nag-search sa Word of God, nag-attend ako ng mga seminars sa church namin. Kahit na umattend pa ako sa Bible study noon, nagse-seminar ako, hindi pa rin ako nadideliver sa pagsusugal. Maski sa paninigarilyo. So, isa-isang dinideliver ako ng Panginoon dyan. At talagang struggle ko noon, yung pagsusugal. Kasi ang hirap i-give up Kasi yun ang pinapakain ko sa pamilya ko. Talagang may time na almost 2 months, wala akong talo. Ang mga kalaban ko, puro mga yung balikbayan. Talagang para akong namimitas ng pera. And then, one time, nag-strike sa puso ko. Talagang kinunbig ako ng Panginoon na mali talaga yung ginagawa ko. Para kong niloloko yung sarili ko. Pag uwi ko ng umaga, hihingi ako ng tawad sa Panginoon. Pagka merong tawag sa akin at meron akong laban, aalis na naman ako, papaalam pa ako. Tapos pag uwi ko na naman, magsosorry na naman ako sa Panginoon. So, sabi ko, parang niloloko ko yung sarili ko. Nagkaroon na ngayon ako ng desisyon na talagang baguhin ko yung buhay ko. Natuluyan na talaga. At nag-uusap kami ng misis ko. Sabi ko, Mami, paano to? Mawala na ako ng trabaho. Siyempre, masakit din para sa akin na malaman ng mga in-laws ko na hindi na ako nagtatrabaho, siya na lang, di ba? Pero kasi noon, kahit na sa sugal nga ako kumikita, malakas naman akong kumita. Dahil ko pa yung mga pagkaraniwang empleyado. So, after that, bago ako tumigil, talagang nakapag-bargain pa ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, susurrender ko itong paghahanap buhay ko. Pero alam mo namang, ito lang ang hanap buhay ko. Wala akong alam na ibang hanap buhay, kundi ito lang. Susurrender ko ito sa iyo. Dahil alam ko mali, ganon. Pero ikaw ang bahala sa pamilya ko. Yun ang sinabi ko sa Lord. At yun nga, inano ko ngayong Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Yun ang tinayuan kong pangako ng Panginoon. So, after that, nakita ko talaga yung miracle ng Lord. Yung aking asawa, dati isang pangkaraniwan lang isang teacher, naging head director siya, naging principal siya. Pinromote siya ng Panginoon. At hindi lamang yun, nagkaroon pa kami ng sariling school. Maraming mga business na ipinasok sa amin ng Panginoon. Yung kinikita ko sa pagsusugal, pinalitan niya ng masigit pa. Ako naman, patuloy naman ako sa Panginoon hanggang sa naging pastor nga ako ng church na sinasamahan ko. Dito ako naging pastor ng 3 taon. At hanggang lumipat kami dito sa Calamba para magpagawa nga ng eskwelahan. At naghanap nga ako ng church dito para mag-commit. Hanggang natagpuan ko nga yung Jesus Christ, the Life Giver Ministry. Naglilingkod ako as a cell group leader. At this January, plano namin na itong eskwelahan magamit para sa Panginoon. Gagamitin naming outreach church. Yan niya ang patotoo na dati na ako isang ligaw at ngayon nasumpungan ng Panginoon, nakakilala sa Kanya. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you.